maitim pa sa tubig baha sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, ang tsansa o pagkakataon na maging state witness dito ho sa controversial na flood control scam itong mag-asawang Diskaya. Yan po ang tiniyak ngayon nitong si Assistant Ombudsman at tagapagsalita na rin si Miko Clavano. Ito po yung dating Assistant Secretary sa DOJ na ngayon ay dinala at kasama ni Ombudsman Remulla. Pakinggan natin itong report na ito. Sa press conference, siyempre, maraming mga mamamahayag ang tumutok dyan. Hindi lang GMA News 7, ABS-CBN, Channel 5, lahat ho ng mga network sa radyo at telebisyon at social media. The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Sarado na Ayan, ang pinto sa sarado mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya para maging state witnesses sa mga kaso sa manumalyang flood control projects. Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH pinasukan na talaga ng Diskaya. Ayan, So I don't grabe. think they're in Guilty na ang any dating. position to bargain with the government, especially with their status as state witness. Git ng Office of the Ombudsman, Hindi talaga pwede. paano magiging state witnesses ang mga taong nasa sentro mismo ng naging operasyon para commit back sa mga proyekto ng DPWH? Alam naman ho natin na higit 4,000 po ang sinalihan nilang bids Grabe. around the country. And kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused, no? In the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Tingin Yan, ng Office of the matindi. Ombudsman sa simula Ayan o, tama lang yan. Sino kayang senador na iiyak dito? Ayan na naman tayo. Mayroong isang senador na lahat ng klaseng hearing, lagi niya sinisingit na dapat daw ito maging sumalang sa Witness Protection Program, maging testigo. Pati DOJ inuutusan. Sino yung senador na yun? Kaibigan ko pa naman ito nung congressman naging senador. Ngayon halatang-halatang puro Diskaya ang para bang binibigyan ng pabor. Ngayon malabo na. Ang description ko nga, maitim pa sa tubig baha sa buong Pilipinas para maging state witness. Alam niyo kung pag sinabing state witness, magiging testigo ng gobyerno. State witness. Maging testigo ng gobyerno laban sa graft and corruption. Sabi ni Assistant Ombudsman Clavano na yung nakita, yung gwapong mama, kaibigan natin. Lagi kong binibiro yan, nag-interview ko pa sa television ng araw. Kasi mabait yan, nagpupunta pa sa studio dati dyan sa PTV. Sabi niya, siya yung involved Mahigit na 4,000 kontrata, 4,000 project ang pinasukan ito. Tapos walang coordination, nagmamalaki pa kasi sabi ng Diskaya family, hindi na kami makikipag-ugnayan sa gobyerno, sa ICI, at saka sa ombudsman. Nagmalaki pa kayo. Sino sinasandalan nyo? Senador? Pinagmamalaki mo, senador? At saka yung asawa ng, ako delikado, senador. Dahil sa naalala ko yung insurance, di ba? Naloko na. Huwag kayong magmamalaki, taong bayan ang complainant dito. Walang magagawa ang gobyerno kung hindi usigin kayo, panagutin sa graft and corruption. Kasi taong bayan, peoples of the Philippines, ang complainant at nawalan ng pera, pinagnakawan dito sa scam na ito. Malinaw na nakawan ito. Flood control, ghost project, multong project, pero ubos ang pera. Di ba nakawan nyo? Dapat talagang makulong ng habang panahon ang mga Diskaya at iba pang kontraktor, maging politiko na proponent ng kasong ito at ng project na ito. Totoo lang yan. Okay? Ano inyong masasabi? Midnight appointees. Ito yung last minute na itinalaga
ng dating Ombudsman Martires, ang mahigit na 200 empleyado o opisyal pinagre-resign. Pangalawang warning na ang ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Courtesy resignation ang kailangan niya. Magsipag-resign na po kayo. Mahaya kayo sa inyong sarili. Midnight appointees, ay ibig sabihin, bago umalis si Martires noong June at saka July, ini-appoint kayo na hindi naman pala kailangan. Sabi ni Ombudsman Rimulya, sa tingin niya, hindi kayo kailangan. Kung meron mang posisyon dyan na nangangailangan ng tao, siya ang maglalagay. Pero yung inilagay na tinatawag na midnight appointees, hindi pwede. Mag-resign na daw kayo sa lalong madaling panahon. Naku, sandali. Merong balita na si dating Ombudsman Samuel Martires ay nagpupunta pa raw dyan sa Ombudsman. Sir, anong ginagawa mo dyan? Meron ka bang naiwan? Ba't bumabalik-balik ka dyan? Nakarating na po, sinabi na ho ni Ombudsman Rimulya, sa kanya daw natanggap na report mula doon sa kanyang mga tauhan ngayon. Bumabalik daw ng Ombudsman, baka naiwan ng tsinelas, o baka nakaiwan ng sapatos, o baka kinukumusta yung midnight appointees. Ha? Alam mo, pag yung isang dating opisyal, o yung opisyal na naghahawak ng gobyerno o anumang posisyon, pag bumalik-balik ka ng parang hindi naman kailangan, pagdududahan ka, sir. Kung tsinelas at sapatos lang ang naiwan mo, dapat pinakuha mo na sa bata mo. Ngayon, kung may mahalagang mga dokumento at mahalagang last minute na mga tagubilin, abay malamang kaya ka nga nagpupunta. Nagtatanong lang ho, totoo ba na bumabalik-balik ka until now? Anong binabalikan mo, sir, na hindi mo nadala? Bakit bumabalik ka? Matatawa ka talaga rito kay Martires, dami mong ginagawang pinag-uusapan ngayon eh. Justice ka pa naman, sir. Retiradong justice ng Supreme Court. Retiradong ombudsman. Tapos ngayon, yung daming isyong pinag-uusapan ka. Aba, ingat lang, sir. Ingat ka lang. Kakaya yan. Congressman Martin Romualdez haharap nga ba sa hearing sa Blue Ribbon Committee? Next month na ito. Actually, magsisimula ang Blue Ribbon Committee muli sa pagbabalik ni Ping Lacson, Senador, sa November 14. Darating kaya siya? Aabangan natin. Pag ito'y dumating, nako, marami ito sasabihin, maraming itatanong ang mga senador. Sana ay dumating. Kasi kung wala ka namang problema, kaya mong humarap taas noo bilang Pilipino. Kaya mong humarap kahit kanino. Yan yung totoo eh. Pag malinis ka, wala kang kasalanan, kaya mong manindigan at tumarap taas noo kahit kanino. Ayan, di ba? So, abangan natin. Kasi ang tingin ng iba, guilty na raw ito. Ang tingin naman ng iba, hindi naman. So, tayo, hindi natin alam yan. Lahat ito ay investigation and aid of legislation dyan ho sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Sa Ombudsman, preliminary investigation. Dyan sa ICI, ay fact-finding committee, ICI. Sa Ombudsman, yan ay case build-up pag inimbestigahan ka dyan at sinalang ka dyan. Pagdating sa korte, sandigang bayan. Paglilitis na ang pag-uusap dyan. Ayan yan. Abangan.